Sa mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung sino ang tunay ng mga pare o priest. Ang ating Bible verse ay mula sa Hebrews chapter 4 verse 14. Sasabi sa ating scripture ngayong araw, saying then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. Ngayong araw mga kapatid, na pag naririnig natin salitang pare o priest ay madalas na pupas sa ating isipan agad ay yung mga nakasutana, nasa simbahan at mga nag-officiate ng mga misa. Pero mga kapatid, ang tunay na kahulugan ng priest sa Biblia ay especially sa Old Testament ay isang taong itinalaga ng Diyos upang maghandog ng mga sacrifices, prayers at praises para sa tao. Siya ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng banal na Diyos at makasalanang sangkatauhan. Pero ang pinakamagandang part dito mga kapatid ay itong role na ito noon ay hindi lang basta trabaho. It was a foreshadowing. Ibig sabihin ito ay tumutukoy o nagtuturo sa isang mas dakila, mas tunay at mas kumpletong high priest. At ito ay walang iba kundi si Jesus Christ. Kagaya ng nababanggit sa ating seminary edition na daily devotion, si Jesus ang ultimate and final high priest. Hindi siya nag-aalay ng hayop o kung ano paman. Inalay niya ang kanyang sarili bilang perpektong sakripisyo. At dahil dito ay wala nang kailangan pang ulitin na alay o iba pang mediator. Si Jesus na ang nagsara ng gap sa pagitan ng tao at ng Diyos. At para naman sa ating teachings ngayong araw, ay unang-una, Jesus fulfilled the Old Testament priesthood. Hindi lang basta pinalitan ni Jesus ang lumang priesthood, tinupad at kinumpleto niya ito. Ang lahat ng ginagawa ng mga pari noon, mula sa pag-aalay hanggang sa pananalangin, lahat ng iyon ay larawan lamang ng ultimate na gagawin ni Jesus. Jesus offered himself as the perfect sacrifice. Habang ang mga pari noon ay nag-aalay ng hayop para sa kasalanan ng mga tao, si Jesus naman, inaalay niya ang kanyang sarili. One time lang niya ito ginawa at sapat na ito para sa lahat ng kasalanan ng mundo. Lastly, Jesus built the spiritual temple, His body. Nang sinabi ni Jesus na destroy this temple and I will raise it again in 3 days, ang tinutukoy niya ay sarili niya. Hindi na natin kailangan pumunta sa physical temple para makalapit sa Diyos. Dahil kay Jesus, tayo na mismo ang templo ng Holy Spirit. At dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.